12 patay, 2.7 milyong katao, apektado po sa pananalasa ng 3 bagyo at habagat ayon sa NPRRMC. 12 katao ang nasawi habang higit 2.7 milyong katao ang naapektuhan ng magkakasunod na bagyong Krising, Dante at Emong at ng pinaigting na habagat ayon sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Batay po sa datos ng ahensya, 3 sa mga nasawi ay mula po sa Calabarzon, 3 sa Northern Mindanao, 2 sa Western Visayas at tig-1 sa Mimaropa, Davao Region, Caraga at National Capital Region. Karamihan po sa mga biktima ay nasawi matapos tamaan ng mga nabwal na punong kahoy. Bukod sa mga nasawi, 8 ang naiulat na nawawala habang 8 rin ang nasugatan sa kasagsagan ng pananalasa ng masamang panahon. Tinataya naman pong 2.73 milyong katao o halos 766,000 na pamilya mula sa iba't ibang rehiyon maliban sa Eastern Visayas ang naapektuhan. Mahigit 245,000 katao ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan habang 2,431 na bahay ang nasira. Samantala, umabot sa 3.23 milyon piso ang pinsala sa mga ari-arian at 3.77 milyong piso naman sa mga infrastruktura. Pinakamalaking pinsala ang naitala sa sektor ng agrikultura na umaabot sa 648 billion pesos. Bukod pa po sa 5.5 bilyong piso na pagkalugi sa mga hayop, manok at palaisdaan. Dahil sa matinding epekto ng kalamidad, 40 o 40 lungsod at bayan ang isinailalim sa state of calamity, kabilang na po ang buong lalawigan ng Cavite at ilang bahagi ng Bulacan, Pangasinan, Rizal, Palawan, Antique, Metro Manila at Cebu. Bilang tugon, agad na nagpadala ng ayuda ang Department of Agriculture o DA sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Nagbigay ang ahensya ng libreng binhi ng palay, mais at gulay na nagkakahalaga ng mahigit 596 milyong piso. 2,100 na sako ng bigas na ipinamahagi sa mga lugar tulad ng Palawan at Albay. Pondo para sa agarang rehabilitasyon ng mga nasalantang lugar, pautang na hanggang 25,000, walang interes, babayaran sa loob ng 3 taon at halos 268 milyong piso na ibabayad sa mga insured na magsasaka bilang kapayaran sa pinsala. Patuloy rin ang koordinasyon ng DA sa mga lokal na pamahalaan at isinasagawa ang field validation sa mga naapektuhang taniman. Bukod dito, binabantayan din ang presyo ng mga produktong agrikultural upang maiwasan ang pagtaas ng presyo sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Alinsunod sa Price Act, ipinatutupad ang price freeze sa mga apektadong lugar.